Ang ating pong sermon today is called, Yan ang Tatay Ko. Ayan. Yan ang tatay ko. Bago po tayo magsimula, meron muna akong joke. Ayan, inunahan ko na kayo. Joke. Kasi yung iba hindi natatawa. Sabi nga ng wife ko, hindi ako natatawa sa joke mo. Amen. Pag di kayo natawa, hindi ko kayo ipagpe-pray. Hindi, joke lang po yun. Okay, so, nung unang panahon, alam niyo po, sa mga hospitals, hindi pa pinapayagang pumasok ang mga tatay pag ang kanilang asawa ay nasa delivery room at nanganganak. Okay, now, I was just blessed nung pinanganak yung panganay ko, nandun ako, pero hindi naman ako napasok sa delivery room, pero pagkapanganak ni Kevin, binilang ko kaagad yung daliri niya eh. Totoo po yun, it's true, binilang ko agad. Tapos, dito sa kwento na to, meron daw pong nanganak. Okay, tapos, yung kanyang asawa ay naghihintay doon sa waiting room kasi nga hindi nga pwede pumasok sa delivery room during that time. So, pagkapanganak ng kanyang asawa, lumabas yung nurse. Sabi nung nurse doon sa asawa, magandang balita po. Sabi niya gano'n. Meron po kayong kambal na anak. At sila po ay parehong malusog. Sabi nung tatay, grabe na, tingnan mo nga naman. Alam mo ba na nagtatrabaho ako sa Twin Lakes? At ang anak ko ngayon ay kambal? Wow. So, siyempre, may mga katabi siyang mga tatay din doon na naghihintay. Maya-maya lumabas na naman yung nurse para doon sa isang tatay. Sabi niya, meron po akong balita sa inyo. Ang anak niyo po ay triplets. Uy, grabe naman. Alam mo ba kung saan ako nagtatrabaho? Sa 3M. Kaya ang anak ko ay malamang kaya naging triplets. So maya-maya, nung palabas na yung nurse, yung isang tatay na naghihintay doon sa waiting room, hinimatay. Sabi nung nurse, Tatay, ano pong nangyari sa inyo? Bakit kayo hinimatay? Nung siya po ay nagkamalay, grabe, sabi niya, yung katabi ko kanina, dahil nagtatrabaho sa Twin Lakes, kambal ang anak. Yung isa sa 3M na company nagtatrabaho, triplets ang anak. Alam mo ba kung saan ako nagtatrabaho? Sa 7-Eleven. Oh, see? Amen. Di ba? Palakpakan nga natin yung mga tatay. Alam niyo po, madali magkaanak, pero mahirap magpalaki ng anak. Ngayon, ang pag-uusapan po natin is, paano ba magiging good father in bad times? Okay? So, hindi ito husband's message, ha? Yung mga nanay na umaasa na, sana tirahin ni pastor yung asawa ko, hindi. Di ba? Gano'n eh. Sana i-message si pastor na yung asawa ko magpakabait na. Di po, father's message ito. Kaya ang pag-uusapan natin ay paano magiging mabuting tatay sa hindi kagandahang kalagayan o sitwasyon. Kaya today, gusto ko pong i-address ulit yung mga fathers na nandito, ganun din po yung nasa ating mga online. Kasi alam niyo po, kadalasan, ang napag-uusapan lang natin yung pag-ibig ng nanay. The love of the mother. Yan, nandyan yung picture. Ayan, no? Pero bihira natin mapag-usapan yung sakripisyo ng tatay. Tama po ba? 'Di ba? Kadalasan hindi natin na-acknowledge yung sacrifices din ng mga tatay. Hindi lamang po naman kayo ang may sakripisyo mga nanay, ganun din po ang mga tatay. Okay? Meron pong isang kwento. Actually, it happens in America. Merong isang hurricane. Okay, buti nga dito sa Pilipinas wala tayong ganun. Meron tayo is storm or typhoon. So, gamitin na lang natin si Yolanda noong November 8, 2013 na sabi nga siya yung pinakamalakas na or the worst natural disaster na tumama sa Pilipinas. It was in November 2013. So, marami po ang namatay. Siyempre, marami ang na-homeless dahil nga po nawasak yung kanilang mga bahay. So, that time, meron daw pong isang media company na nag-film nung aftermath noong Yolanda, after nung bagyo. Nakita nila talaga yung mga bahay talaga ransak talaga. Nakita nila yung mga bahay talaga wasak na wasak, talagang nakatumba talaga, except for one house.
merong isang bahay na nakatayo at nakita nitong media men na naglilinis yung tatay doon sa labas ng bahay. At nilapitan niya to, tinanong niya. Sabi niya, "Sir, anong meron sa bahay mo na lahat ng mga neighborhood mo, bagsak lahat yung bahay nila pero yung bahay mo nananatiling nakatayo?" Sabi niya ganon. Well, marahil siguro, ang dahilan kasi itong bahay ko na to, ako kasi ang nagtayo nito. Ako ang gumawa nito. Now, kung ano ang sinasabi ng building code, pag sinabi ng building code, ganito, kailangan ng size ng hollow blocks, ganito ang size ng bakal, ng mga trusses, yun ang ginagawa ko. Sumunod ako according sa building code. Marahil siguro, yung mga kapitbahay ko, kaya nawasak yung bahay nila, ay hindi sila sumunod sa building code. Ayan. Now, ano ibig sabihin po nito sa atin, mga kapatid? Well, I believe, mag-a-agree po kayo kung sasabihin ko na sa bawat tahanan o pamilya ng mga Pilipino ngayon, merong storm. Diba? May storm na pilit na gustong wasakin ang ating pamilya, ang ating tahanan, diba? Even sa church, diba? Meron talagang spirit talaga na gustong sirain ang relationship, gustong sirain ang tahanan. Kanina sabi ang sarap talaga na alam mo na merong nagmamahal sa iyo, 'di ba? Pero yan talaga ang gustong wasakin talaga ng devil, 'di ba? So, sabi sa bawat tahanan natin, talaga meron talagang storm. Nandyan yung storm na pilit na sumisira sa bawat pamilya, social, moral, ethical, and even spiritual typhoon or storm. Okay? So, para sa tahanan o para sa mga pamilya, para ito po ay mag-withstand, manatiling nakatayo, dapat ang bawat tahanan, ang bawat pamilya po ay itinatayo according sa God's code. Okay? Kung may building code, dapat tayo po ay naaayon sa God's code. So ngayong umaga po, tingnan natin sa Bible, okay, yung role ng mga tatay. Samahan niyo po ako, please open your Bible in Book of Ezra, in Old Testament book, chapter 8, verse 21. Okay, the Bible says, there by the Ahava Canal, I proclaim a fast, so that we might humble ourselves before our God and ask Him for a safe journey for us and our children with all our possessions. Okay. So, paano ba dumating dito si Ezra sa kwento na to? Okay. Now, ang background po nitong story na to, si Ezra was in captivity. During that time, sila po ay bihag ng Babylon. Now, binigyan siya ng permiso ng hari, okay, na bumalik sa Jerusalem para i-rebuild yung temple. So, nawasak yung temple, pinayagan siya ng hari na bumalik sa Jerusalem para i-rebuild. Now, makikita natin, this was bad times. Kasi hindi naman lahat good times, hindi lahat good vibes. Okay, during the time na siya po ay babalik sa Jerusalem, wasak yung temple sa Jerusalem at again, hindi po ito magandang kalagayan o sitwasyon. So umalis si Ezra with 1,500 men, kasama yung kanilang pamilya. Again, church, ulitin ko, this was bad times. So yung journey na kanila pong babiyahihin on foot, o maaari siguro yung iba nakasakay sa wagon o whatever, pero kailangan silang mag-travel for about 1,000 miles long. So, tiningnan ko, yung 1,000 miles, i-convert mo, kung titingnan mo sa Pilipinas, ang layo nito ay mula Apari hanggang Hulo. Ganon. So, imagine mo kung mula Apari hanggang Hulo, gaano katagal yung journey. Diba? Nung panahon nila, wala namang tren, walang eroplano. Diba? So, malamang magta-travel sila dito by foot. Lakad lang to. So, pero, ulitin ko po, this was bad times.
Ezra did something that every man and father should do. Ano ang ginawa ni Ezra? During bad times, hindi po siya nagtiwala sa sarili niyang lakas. Hindi rin siya nagtiwala doon sa mga sundalo na nakasama niya. Anong ginawa niya? Sabi doon sa Ezra chapter 8 verse 21, siya po ay nagpatawag ng prayer gathering. Diba? So makikita po natin, during bad times, at all times, even in good times, napaka-importante ng prayer. Kaya huwag po nating ine-neglect ang prayer. Hindi lamang prayer po yung pinatawag niya, prayer and fasting. So ibig sabihin po, ina-acknowledge niya ang Panginoon na ang Diyos ang magpo-protect. Nagtitiwala siya sa Panginoon sa kanyang guidance. Now, kung babalikan niyo po yung Ezra chapter 8 verse 21, tingnan niyo specifically yung prayer niya. Ano yung sabi niya? Ano yung instruction niya? Pakibalik ka po natin, Ezra 8:21. Sabi dito, I proclaim a fast so that we might humble ourselves before our God and ask Him for a safe journey for us, tatay, and our children. Nakita niyo po, specific prayer. He was extremely concerned for the children na kasama nila during that difficult journey. So, again, these were bad times. Kaya ko po paulit-ulit na sinasabi ito kasi sabi ko nga po sa inyo, kadalasan hindi rin natin nakikita yung hardship and sacrifices ng mga tatay. Alam niyo ba mga nanay, di ba, malungkot sa amin pag hindi kami nakakapag-provide. Malungkot sa amin pag enrollment na wala pang pang-enroll si bunso. And we'll do everything in our effort and strength para lang ma-provide yun. So ito po, bad times ito kasama ni Ezra, yung kanilang mga pamilya at kanilang mga anak. Pero alam ni Ezra ang dapat gawin para maging mabuting tatay. At alam niya na pwedeng may magagawa ang mga tatay sa mga ganong sitwasyon. Kasi pag sinabi nating bad times, ang sabi ng Bible dyan, days are evil. Ephesians 5:16, make the most of every opportunity because the days are evil. Well, totoo po yun. Nakikita na natin sa paligid natin. Manood ka lang ng news, talaga mananawa ka talaga. Mananawa ka talaga sa mga bad news. Kasi nga, days are evil. So, naniniwala po ako na during that time, hindi madali magpalaki ng anak. Imagine niyo po, kasama nila yung kanilang pamilya, kanilang mga anak, at hindi ko alam kung gaano katagal sila magta-travel by foot ng about 1,000 miles. Alam ko, 1,000 miles is 1.6 to be converted sa kilometers. Parang ganon, di ba? So about 1,600 kilometers. So isa't kalahating balikan ng Apari at saka Hulo. Di ba? So days are evil, mga kapatid. So yun po yung kalagayan. Imagine niyo, papaano ka magiging mabuting ama sa bad times. Meron pong agency na nagre-report na meron daw 2 batang kababaihan na inaresto, okay, dahil sa pananaksak ng kanilang kaklase. Okay? Inamin nitong 2 magkaklase ang dahilan bakit gusto nilang saksakin at mapatay yung kanilang kaklase. Nung tinanong po sila kung ano ang reason, sabi nila, kasi meron daw silang website, okay, na pinapasok at sila ay inuutusan na pumatay. Well, of course, yung website na yon, hindi naman sinasabi na pumatay sila literally ng tao. Ang sinasabi pala ng website na yon, meron silang papatayin na karakter sa computer.
So itong mga batang babae na to, they took it literally. So they decided na mag-murder. So, nanay, tatay, meron po ba kayong idea kung ano ang nababasa ng mga anak natin online these days? Kasi sa totoo lang po, ngayon, mga tatay, para mapatahimik ang ating mga anak, bibigyan na lang ng cellphone. Amen? Ganun na lang po, para tahimik naman talaga yung anak. Pero bantayan din natin. Baka mamaya kung ano-ano na pinapasok nila. Di ba, ang dami nang ang kwento na maya-maya may nagdi-deliver sa bahay nila. Yung pala yung anak niyang maliit, order ng order. So, alam niyo po, hindi madali maging magulang. Madali maging magulang, mahirap magpaka-magulang. So, mga tatay, paano ba maging magbuting ama in bad times? So, tingnan natin si Ezra. Number 1, alam ni Ezra, kasi doon sa prayer niya, nakita natin, alam niya na yung kanyang task ahead requires power and strength. Di ba? Imagine mo, gano'n na ba kalayo nilakad mo? May alam ako dito, tumatakbo. Di ba? Sumasali sa mga marathon. Pero yung maglakad ka ng 1,600 kilometers, meron na ba nakaranas sa atin? Wala pa, no? So alam ni Ezra na kailangan niya ng strength and power. At yung strength and power na yun, alam niya na wala siya nun para makarating sa Jerusalem. So it was a very dangerous terrain. Pabalik ng Jerusalem. Di ba? Pag binasa mo, geographically, ang Jerusalem medyo nasa mataas na lugar. Di ba? So aakyat ka niyan, at least yung elevation niya mataas. So medyo mahirap. Di ba? Meron nga kaming nakasama sa Baguio, ilang steps lang, naghihingalo na. Di ba? So, ito pa. Amen. You see, importante po, gusto ko makita nyo dito, para sa ating mga tatay, sa ating po mga kalalakihan, importante na sa bawat gagawin natin, especially sa pagpapamilya, dapat committed tayo sa Panginoon. Nakita natin yon sa prayer ni Ezra, kung gaano siya ka-committed sa Panginoon, especially doon sa mga difficult situations. Kasi ulitin ko po, madali magsamba pagka may blessing. Madali mag-pray pag may blessing. Madali mag-worship pag may blessing. Pero papaano na ngayon pag bad times? Kaya siguro minsan, inaalaw ng Lord yung bad times. Tinitingnan ng Lord, tingnan ko nga anak. Kasi baka kapag bad times, wala na. Diba? Kalimutan mo na ako. Tapos, pakikinggan mo pa yung sarili mo. Hindi, sabi ng devil, hindi. May pinagdadaanan ka. Oo nga. Diba? Sabi mo nga sa katabi mo, sino bang walang pinagdadaanan? Pero praise God kasi po, wow, because I will praise the Lord at all times. And His praises shall continually be in my mouth. Alam niyo po, ang pagiging tatay is a sacred obligation. The word father speaks of our role to protect and nourish our family and children. The word father in Hebrew is ab. Kaya siguro yung aba, di ba? Sabi nga, wala sa dictionary yung aba kasi napakalalim ng definition. Abba, Father. Di ba? The loving Father, the gracious, caring Father. Di ba? So this words means protector and nourishers. So, mga tatay, kapwa ko po mga tatay, kailangan po natin ng strength sa pagpapamilya, sa araw-araw. At yung strength na yan, church, yan ay wala tayo kung wala ang Panginoon sa atin. In New Testament, there are 2 elements na kailangan ng tatay para maging mabuting ama. Book of Ephesians, chapter 6, verse 4, sabi dito, and you fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Ibig sabihin, huwag ninyong ibuyo na maghimagsik laban sa inyo ang iyong mga anak.
Palakihin natin sila ng naaayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Kailangan ma-stress natin sa kanila ang kahalagahan, the importance of God sa buhay nila, especially in the earliest childhood. Di ba? Tayo talaga mga tatay, tayo po talaga. Di ba? Actually, nandiyan si nanay to support us, pero alam nyo ba sa Bible, tatay talaga ang mangunguna ng spiritual matter sa kanilang tahanan. Tatay ang maglilid ng prayer. Amen. Mga nanay, okay ba? I'll show you later. Bakit tatay? At sino ba talaga ang inatasan ng Panginoon? Diba? So, sabi ng Bible, do not provoke your children. Ngunit, sabi ganon. Kasi, mga anak, iwasan ninyong sumama ang loob ninyo sa inyong mga magulang. Hindi po maganda yon. Walang perpektong magulang. Maniwala po kayo sa akin. At isang araw, magiging magulang din kayo. Iba yung magulang na, sabihin, magiging mga parents din kayo. What you sow, you reap. Kung ano yung itatanim nyo ngayon, yan din ang aanihin ninyo pagdating ng panahon. Kaya maging mabuti kayo sa inyong magulang kahit hindi mabuti ang inyong magulang. Amen? So, in Ephesians chapter 5:18, sabi pa dito, tinan nyo, paano maging good father? Siyempre, good example. Sabi, don't be drunk with wine because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit. Diba? So, ang sabi ng Panginoon, kasi dapat ang mga tatay, pinupuno ninyo ng Espiritu ng Diyos ang inyong katawan, hindi Espiritu ng alak. Tama? Kasi, pag Espiritu ng Diyos ang nasa iyo, tama ang gagawin mo. Pag Espiritu ng alak, hindi ko alam kung laging tama ang gagawin mo. Especially pag meron kang tama. Amen. Sabi na mababangkit ni pastor to eh. Alam mo, minsan din naman po ako naging manginginom. Sabi ko nga sa inyo, kung nagkasabay tayo noon. Pero sabi nga ng mga kakilala ko, sabi niya, Patrick, pati ka na umiinom? Kasi sinuko ko na yan sa Panginoon, sinuka ko na yan eh. Alam mo, sabi ng Bible, di ba, ang kumakain lang ng isinuka niya ay pigs. Di ba, sabi ng Bible, pig daw yon. Hindi naman tayo baboy. Di ba? Yung isinuka mo na, kakainin mo pa ulit. Wala na, sinurrender ko na yun eh. Sinuka ko na yun. Ngayon, sige, hamunin nyo ako. Inuman tayo ng pineapple juice. Ewan ko, manalo kayo. Amen? So church, sabi ng Bible, do not be drunk with wine because that will ruin your life. Instead, be filled with yung Espiritu ng Diyos, hindi Espiritu ng alak. Amen. A father will never be a good father, church, unless he has the Savior living in his heart. Meron pong kwento, isang araw meron daw pong evangelist. Naglalakad siya doon sa isang village at merong lumapit sa kanya ng batang babae. At yung evangelist na yon, syempre may mga nakapaligid sa kanya na mga tao. Naalala ko tuloy nung 6 months po ako nag-preach sa Maximum Bilibid diyan sa Muntinlupa. Doon sa loob mismo ng Maximum. Every time papasok ako doon sa Maximum prison na yon, at least merong 30 na mga preso na nakapaligid sa akin. Walang pwedeng makalapit sa akin na ibang preso besides doon sa kanilang grupo. Grabe, papayungan ka, halos bitbitin nga ako eh. So, grabe, sabi ko talagang sobra, salamat sa pagmamahal itong mga tao na to sa lingkod ng Panginoon. Pero dito, itong kwento na to, itong evangelist na to, may lumapit sa kanyang babae. Now, itong batang babae na to, may daladalang candy. Candy. At ito ay ibinigay niya doon sa evangelist. Sabi nitong babae, sabi nitong evangelist, anak, sabi niya, bakit binibigyan mo ako ng candy? Sabi niya, kasi, alam niyo ba kung ano evangelist? Di ba? Para sa mga bagong Kristiyano, pag evangelist ka, ikaw yung nag-share ng gospel. Ikaw yung nagpapatanggap
kay Hesus Kristo. Nagpipreach ka sa public o wherever. Okay? Nagsishare ka ng salvation. Okay? So, sabi ng evangelist, anak, bakit mo ako binibigyan ng candy? Sabi nung batang babae, kasi alam niyo po, sir, dati yung tatay ko, binubugbog niya yung nanay ko. Tapos, pag umuwi yan, laging lasing. Ang lagi niya po akong sinisigawan. Pero alam niyo po ba, mula nung nakilala niya si Jesus Christ at tinanggap niya sa kanyang puso, alam niyo po ba, ngayon meron na akong bagong daddy sa bahay namin. Kaya po gusto kong ibigay sa inyo itong candy na to. Wow! So ang ginawa nitong evangelist, kinarga niya yung batang babae at sumigaw po siya. Sabi niya, mga kapatid, makinig kayo. Ladies and gentlemen, alam niyo ba itong babae na to, meron na siyang bagong daddy sa kanyang bahay. Now, the question is, gaano karaming mga bata ngayon ang nangangailangan ng bagong tatay sa kanilang mga tahanan? Yung tatay na merong Hesus Kristo sa puso niya. Marami pong mga baby, maraming mga bata sa mga bawat tahanan, pero gaano ba ang merong bagong tatay? Yung tatay na na-born again. Alam niyo po, they will never have a new father unless Jesus comes in to take up residence in their hearts. Iyon ang problema po ng ating society ngayon. Ang society natin ngayon, kulang ng mga tatay na merong Kristo sa puso nila. Kaya mga tatay, in order po na ma-experience natin yung power, sabi natin kanina, kailangan natin talaga ng strength, kailangan natin ng power talaga, kailangan willing po tayong isubmit yung sarili natin sa Panginoon. Kailangan natin mga tatay, tayo unang-una, kailangan natin i-humble yung mga sarili natin. Tanggapin natin, church, na kailangan natin ng tulong ng Diyos. Kasi po, bilang mga kalalakihan, aminin natin na siguro we are just taught and oriented na tumayo tayo sa sarili natin. Di ba? Ganun tayo mga kalalakihan eh. Pinalaki tayo na magulang natin. Pinalaki tayo na kailangan matuto tayo na tumayo sa ating sarili. Di ba? Dito yung lagi kong sinasabi sa inyo eh. Di ba? Na ang mga magulang kasi natin, mula pagkabata natin, tinuturuan tayo niyan, mag-aral, magtrabaho para pagdating ng panahon maging independent ka. Tama? Di ba ganun tayo? Pero sa Diyos hindi. Mula pagkabata ang Kristiyano, tinitrain tayo ng Lord para lalong maging dependent sa Kanya. And that's the difference. Kailangan tayo magdidepend lagi sa Panginoon, lalo na tayo mga tatay. Without God's strength, kaya nagkakaroon ng problema ang mga Christians father today. So, during the time of Ezra, it was bad times, difficult times. Diba, nung panahon na yon, walang highway, walang eroplano, walang train, walang subway. It was a long and difficult trip. Pero alam ni Ezra, church, in good times, even in bad times, kailangan niyang i-involve ang Panginoon. Amen? Mga tatay kong kasama po ngayong umaga. Kailangan involve si Lord. Minsan kasi nahihiya tayo di ba? Nahihiya tayo na ipakita sa mga pamilya natin, nagpe-pray tayo. Diba? Minsan nahihiya tayo na lumapit sa Panginoon, kakayanin na lang natin, gusto natin mag-stand tayo for ourselves, di ba? Pero tinuturuan tayo ng Panginoon. Tinuturuan niya tayo na tayo dapat nagdedepende sa Kanya. So, yung long journey ni Ezra at ang kanyang mga pamilya, it requires great patience. Tama ba? It requires great patience. Alam nyo, nasubukan nyo na ba na sumamang anak ninyo sa inyo sa sasakyan ng mahabang biyahe?
Maya't maya tumatanong, malayo pa ba? Di ba? Tagal naman, malayo pa ba? Gutom na ako. Ay, grabe po. Subukan ninyo, isama ninyo yung anak ninyo sa biyahe, maya-maya. So, parents need great patience. Di ba? Bakit ko nasabi yun? Bakit we need great patience? Kasi sa totoo lang po talaga, minsan, pagdating natin sa bahay, tira-tira na lang yung pasensya na dala natin. Di ba, no? Mga tatay, no? Pero sa labas, di ba? Sa labas, pag nasa labas ka, okay ka lang. Okay lang. Di ba? Kunyari, usapan nyo, 10 o'clock, dumating ng 2 o'clock. Kanina ka ba ba? Hindi. Kadarating lang. Okay lang. Okay. Parang okay lang, di ba? Church, sometimes it's okay not to be okay. Huwag tayong nagpapanggap lagi na okay. Pag hindi okay, sabi mo hindi ka okay. Tama ba? It requires great patience. Kaya ngayon kadalasan, pag sinabi mo, tatay sa loob ng tahanan, si tatay masungit. Si tatay mainitin ang ulo. Diba? Kaya kita mo, mga anak, kay nanay lagi tumatakbo. Pero pag sa mall, kay tatay nakahawak. Totoo yun. No, mga anak, bakit pagka sa mall tayo, sa amin kayo nakahawak? Amen. Mas maraming pera si nanay. Siya yung nag-iipon. Bakit it requires great patience? Look your Bible again in Ephesians 6:4. Sabi dito, and you fathers do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition. See, sabi ganon, kailangan natin ng great patience kasi yung mga anak natin kailangan niya ng training and admonition of the Lord. Yan ang isa sa mga role natin, mga tatay. Isa sa mga role natin yan. May naalala nga ako, sabing ganon. Sa amin lang to, mga kalalakihan, kami lang nakakaalam nito. Sabi nila, pag anak mo daw ay babae, si tatay bumabait. Tama? Tama ba? Mga asawa, mababait na ba yung may mga anak na babae, mababait? Yan, takot kasi makarma. See, training and admonition of the Lord. Ano ang role ng tatay? Number 1, fathers, you need to talk to them about God. Kaya ito'y sabi ng Ephesians 6:4 yung training and admonition of the Lord, great patience. Deuteronomy 6:7, and you must commit yourselves wholeheartedly to these commands that I am giving you today. Repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home, when you are on the road, when you are going to bed, and when you are getting up. So nakita nyo yung great patience, mga kapatid. Train them in admonition of the Lord. You need to talk to your children. Be involved in their lives. Tell them about the Bible. Tell them about God. I-stress po natin yung importance ng Diyos sa buhay natin. Ang question is, nakakausap ba natin sila patungkol sa Panginoon? Natuturuan ba natin sila mag-pray? Alam ba ng mga anak natin na yung pagpapala na tinatanggap natin sa araw-araw ay galing sa Diyos? Again, itong Deuteronomy 6 and 6-7, sabi dito, repeat them again and again. Mga tatay, hindi po ito makukuha ng 1 minute. Diba, naalala ko tuloy yung asawa ko. Nung malilit pa yung mga anak ko, pag pinatuturuan niya sa akin ng assignment yung mga anak ko, saglit lang, ang bilis. Pag sila parang kalahating araw. Pag ako nagtuturo, 10 minutes tapos eh. Sabi niya, naturuan mo na, oo, alam niya na yan. Pero church, honestly, di ba, pag sinabi ng Bible na repeat them again and again, talaga magtsatsaga po talaga tayo mga tatay. Alam nyo, dadating ang panahon yung mga anak natin lalaki, i-stress ninyo ang importance ng Panginoon sa buhay nila at dadating ang panahon pag sila ay pwede na patanggapin nyo na kay Lord yan. Di ba? Tell them about God. Tell them about God. Parents, huwag nyo pong iasa sa school lang ang instruction sa inyong mga anak. Huwag ninyo iasa ang instruction sa inyong mga anak by Facebook. Di ba? Yung pinsan yung mga bata sa Facebook na sa Facebook na sila umaasa kung ano instruction ng Facebook. Kaya kita nyo yung sabi ko sa inyo, 2 bata.
na gusto nilang pumatay dahil akala nila yun yung pinapagawa ng website na pinasok nila. Don't even let this church only the thing that instructs your children. Kasi baka inaakala ninyo na, ay hindi, dali mo na lang yan doon sa church. Diba? Hindi po. Tutulong lang po ang church pag-raise ng inyong mga anak. We will help you. Pero ang sabi ng Bible in Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. Talagang tuturuan mo talaga yung anak mo in the earliest childhood. You stress the importance of God. At itong Proverbs 22:6 na to, hindi po ito church lang. Nagsisimula po ito sa tahanan. Amen? Kaya sabi, di ba, train up the child the way they should go, not the way they want to go. So that's number 1. Number 2 is, Father, spend time with them. Mag-spend po kayo ng time sa kanila. Huwag niyo ubusin yung oras, yung panahon ninyo sa mga hobbies ninyo. Sabi again, ulitin natin Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 7. Repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home. Napag-uusapan po ba si Lord sa bahay ninyo? O iba na pinag-uusapan, alam mo anak, yung napanood ko sa Netflix kanina. Well, okay naman pag-usapan yon, pero si Lord ba napag-uusapan? When you are on the road, ibig sabihin to, bumabiyahe kayo. Anak, alam ba, meron ka bang mga gusto i-share sa ano ba yung devotion mo? When you are going to bed, when you are getting up. In verse 8, tie them to your hands and wear them on your forehead as reminders. Write them on the doorpost of your house and on your gates. Alam nyo, meron ako nakilala, minamit ako dati. Alam nyo yung post-it? Post-it, di ba? Doon sa yung mga post-it, yung mga dinidikit-dikit na gano'n. Sa bawat corner ng bahay nila, doon sa may pagising niya sa umaga, makikita niya, habang nagtutoothbrush siya, si nanay, si tatay, may nakalagay doon, devotion ka na. Doon, sa rep meron. Di ba? Kasi unang binubuksan ng mga anak yan, rep. Tingnan may pagkain, di ba? So, ibig sabihin, sabi dito, write them on the doorpost of your house. Ibig sabihin lang, i-remind mo lang sila lang, i-remind lagi. Amen? Remind mo lang. Normal yan na maiinis sa'yo yan. Pero ganun din naman tayo nung bata tayo, di ba? Church, gusto mo malaman, mga tatay, kung ano ang importante sa buhay mo today? Tingnan mo yung schedule mo. Tingnan mo yung kalendaryo mo. Tingnan mo yung cellphone mo, yung alarm mo, kung anong nakalagay doon, kung anong nakalabel doon. At yun ang importante sa'yo. May nakalagay ba doon, alarm, devotion time? Unfortunately, marami mga tatay, mas gusto nila yung hobbies nila kaysa panahon sa kanilang mga anak. Pero pag tinanong mo sila, mahal mo ba mga anak mo? Well, of course, sasabihin nila, pero their time doesn't match up. Hindi nagmamatch. Alam niyo po, time is a gift. When you give, hindi mo na siya pwedeng bawiin. Kaya, time reveals the priorities in your life. At kung gusto mong ma-win ang iyong mga anak from war, you've got to invest your time. Mag-i-invest po talaga tayo ng time. Again, another study, actually, a true story, meron daw po isang university. Actually, sa Amerika itong university na to, nakita nila na sa bawat 10 na mga kabataan, juvenile delinquents, di ba? Yung mga bata pa na may mga kaso na, may mga criminal, na tawag dito, meron na sila mga kaso, out of 10 daw, 6 doon, mga juvenile delinquents. Ito, sabi sa pag-aaral, ito daw yung mga anak na merong mga tatay na mga lasenggo. Well, of course, syempre, ganun din, vice versa, mga nanay din. Check. Ayun. Okay, ulitin ko po. Sabi sa study,
Every 6 out of 10 juvenile delinquents, ito yung may mga tatay na mga lasenggo. Okay. Tapos, 4 out of 5 na mga juvenile delinquents, ito yung mga parents na walang interes sa kanilang mga anak. Walang panahon. So maraming mga wayward children came from broken homes and few had religious training of any kind. So the percentages, however, of those who become delinquents come from homes where the fathers are absent. Hindi lang absent, ito rin yung mga tahanan na hindi na pag-uusapan ng Diyos sa kanilang tahanan. Meron daw pong isang missionary, pumasok siya sa isang kulungan. Well, I experienced also. Nang nandun po, sabi ko sa inyo, ilang buwan din po ako nag-preach sa Maximum Bilibid, no? Doon, pag ikaw ay tinanggap mo na mayroong magpapadala ng sulat, kunyari, nandun ka sa loob, tapos may mag-aabot sa yung preso na pwede po ba pakihulog itong sulat na to? Ay, pag nalaman po yan ng buong Bilibid, lahat ng sulat na madadala mo isang sako. Meron daw pong isang missionary na sabi nung isang preso, Ma'am, pwede po ba na magpabili ng greeting cards para sa Mother's Day? So, sige, walang problema. Nung nalaman ng mga ibang preso, nagpabili. So sa dami, kinontak nitong missionary na to yung gumagawa ng greeting cards. Sabi niya, pwede po ba kayong gumawa ng maraming greeting cards kasi maraming order dito sa Bilibid, okay? Sa prison. So in short, gumawa nga ng marami na greeting cards sa Mother's Day, yung gumagawa ng greeting cards. Now, after a year, na-realize itong missionary na to na paparating na yung Father's Day. Sabi niya, ganun na lang yung gagawin ko. Kukontakin ko ngayon yung gumagawa ng greeting cards at sabihin ko, paparating na yung Father's Day, gawa na siya ng maraming cards. So, in short, gumawa na siya ng maraming Father's Day greeting cards. Now, by surprise, parating na yung Father's Day, natapos na yung Father's Day, nasa kanya pa lahat yung mga greeting cards. Now, na-realize niya na marami pala doon sa kulungan, kaya nakakulong dahil walang tatay. Kaya tama pala yung study na 6 out of 10 juvenile delinquents, ito ay dahil sa kakulangan ng tatay na nag-guide sa loob ng tahanan. Kaya mga anak, magpasalamat po kayo na mayroong mga magulang na nag-guide po sa inyo. Amen? Magpasalamat po kayo kasi mayroon pong tatay. Hindi perpekto si tatay. Maniwala kayo sa akin. Si papa, si daddy, si ama, hindi sila perpekto. Pero purihin ang Panginoon kasi binigyan ka ng tatay na nandyan para sa'yo. Amen? So, na-realize ito missionary na to na ito pala ang problema. Kaya walang kumuha sa kanyang greeting cards sa Father's Day dahil marami sa mga preso walang tatay. Makinig po kayo. Alam niyo ba, a child's heart often spells L-O-V-E with the letters T-I-M-E. Time. If you don't spend time with your children, they will spend it with others. Whoever gives them time will have a great influence on their future. It needs to be a godly good father who gives the time and attention to the child. So church, spend time with your children. And next, the father is responsible for the spiritual well-being of the family, as well as the individual members of the family. Tatay, ito na po yon. Open your Bible to Genesis 18, 17, and 19. Si Abraham, sabi ng Panginoon, should I hide my plan for Abraham? The Lord asked. For Abraham will certainly become a great and mighty nation. Kaya nga siya naging Father Abraham. And all the nations of the earth will be blessed through him. Verse 19, I have singled him out so that he will direct his sons and their families to keep the way of the Lord by doing what is right and just. Then I will do for Abraham all that I have promised. Church, may pangako, mga tatay, may pangako ang Diyos sa ating mga tatay.
Tayo ang magdadirect sa ating mga anak. Diba? Huwag nating ipagkatiwala lang sa school. Huwag nating pagkatiwala ang instruction sa Facebook. Yes, meron tayong Sunday school, meron tayong church, pero tayo po talaga ang unang-una magtitrain sa mga anak natin. Amen? Huwag po kayong mag-worry kasi ito pong sacred obligation na to, kasama natin ang Panginoon. Proverbs 22:6, train up a child in the way they should go, and when he is old, he will not depart from it. And lastly, number 4, tatay, model them the way you live for God. Model them the way you live for God. Kaya tayo minsan nahihirapan maging example kasi marahil siguro hindi natin napapakitaan ng maayos ang ating mga anak at ating pamilya. In Genesis 18, please open your Bible, verses 18 and 19. Abraham will surely become a great and powerful nation, and all nations on earth will be blessed through him. For I have chosen him, mga tatay, so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised him. Ayan. So, mga tatay, naniniwala ka ba na mayroong pangako ang Lord sa iyo? May pangako ang Lord sa iyo for this sacred obligation. Itong sacred obligation na to, huwag ka mag-alala dahil kasama natin ang Panginoon. Kasi sabi nga natin kanina, kailangan mong i-model yung life mo sa kanila. Because the way you live your life will be a direct reflection of how your children will grow up. Narinig mo na ba yung anak mo nang sabi niya, paglaki ko, gagayahin ko ang tatay ko? Ibig sabihin, they're proud of you. Kasi nga, sabi sa Bible, in 2 Kings chapter 14 verse 3, it speaks of a king of Israel named Amaziah. He did what was right in the eyes of the Lord. Tingnan mo yung tatay ha. He did what was right in the eyes of the Lord. In everything, he followed the example of his father Joas. See, nakikita nila. Mga tatay, nakikita nila kung anong ginagawa ng mga anak. Ang ginagawa ng mga tatay, nakikita ng mga anak, at yan ang gagayahin nila. Diba? Huwag kang magtataka kung isang araw magbisyo yan kasi nakita sa'yo. Huwag kang magtaka kung minsan aawayin at, gugulpihin niya ng asawa niya dahil nakikita sa'yo. Huwag kang magtaka kung hindi nagpe-pray yan at nagbabasa ng Bible kasi hindi naman nakikita sa'yo. Mga tatay, what kind of example are you setting for your kids? Pero hindi pa huli ang lahat. The way you live your life will be a direct reflection of how your children will grow up. Diba? Merong kwento. Again, puno-puno po tayo ng kwento. Bago tayo mag-close, merong 3 bata na nagyayabangan. Sabi nila, alam mo ba, yung tatay ko, kilala niya si Mayor. Grabe. Yung pangalawang bata, si Mayor lang pala kilala ng tatay mo eh. Yung tatay ko, kilala si Congressman. Yung pangatlong bata, sabi niya, wala naman palang sinabi yung mga kilala ng tatay niyo eh. Bakit? Sino ba ang kilala ng tatay mo? Ang kilala ng tatay ko, si Lord. Kaya yan, ang tatay ko. Amen. Church, mga tatay, model your life. The way you live. Kasi po, nakatingin sila sa atin. Hindi tayo perfect, mga anak. Hindi perfecto mga tatay ninyo. Pero, nandito kami. We're ready to sacrifice for you, for the family. Kayo, masasabi rin ba ng mga anak ninyo na kilala ng tatay ko si Lord? So, Father's Day na naman. Holiday na naman. Kung hindi tumapat ng linggo naman pala talaga, no? But anyway, di ba parang ito lang naman, ginagawa lang ito ng mga company na gumagawa ng greeting cards para lumaki yung kanilang kita. Di ba? At saka mag-guilty tayo na hindi natin i-celebrate ang ating mga tatay. Kadalasan, pag Mother's Day, naririnig natin yung sermon about hello? Ayun.
Yon, church, honor natin ang ating mga magulang, ang ating tatay, ang ating nanay. So, ito na naman, Father's Day na naman. Bago tayo mag-close, mga kapatid, meron akong isang kwento. Basahin nyo to. Actually, this touched my heart. Ay, simple story, pero this touched my heart. Meron daw isang araw, a son took his father to a restaurant to enjoy a delicious dinner. Mga anak, sa totoo lang talaga minsan, hindi natin alam yung feeling, di ba? Minsan talaga pagka matanda na ang mga magulang natin, talagang minsan pasaway na din. Pero tatanda din tayo eh. Isang araw, dala-dala niya yung kanyang tatay. On Father's Day, tinreat niya ng dinner outside. Okay? At siyempre, yung tatay niya mahina na. At while eating, yung kinakain niya, bumabagsak. Tumutulo sa kanyang damit, di ba? So, okay lang yon. So, nakikita ito. The other guests watched the old man with their faces. Siyempre, very disgusting nga naman. Makita mo, may katabi ka, kumakain, tumutulo yung mga di ba? Okay. Pero yung anak, kalmado lang. So after they both finished eating, the son quietly helped his father and took him to the toilet. Dinala niya yung tatay niya dun sa toilet after kumain. Nilinis niya yung damit ng tatay niya. Nilinis yung damit, yung mga mancha, siyempre nabagsakan yung mga pagkain. Siguro may mga kanin-kanin pa. And hinugasan niya. Sinuklayan niya ng buhok yung tatay niya. Paglabas niya ng bathroom, ng toilet, tahimik yung buong restaurant. Hiningi ng anak yung bill. Nung lalabas na sila, nilapitan siya ng isa ring matandang tatay. Sabi ng matandang tatay, "Anak, may naiwan ka." Sabi ng anak, "Wala naman po. Wala naman akong alam na naiwan." "Hindi anak, may naiwan kang lesson para sa lahat ng mga anak. At yan ang pangarap ng bawat tatay." So tahimik ang buong restaurant. One of the greatest honors that exists is being able to take care of those who have taken care of us too. Mga anak, minsan din inalagaan ka. Di ba? Yung mga cell members mo, nandiyan ka nung panahon na sila ay hirap. Nandiyan ka, nagsasacrifice ng panahon sa kanila. Inaalagaan mo. Mga anak, pag dumating din naman yung panahon na kailangan ng alagaan sila, alagaan nyo. Minsan nagsakripisyo din sila sa inyo. Huwag lamang sa isang pagkakamali, nakalimutan mo na lahat yung sacrifices ng magulang mo. Sakripisyo ng cell leader mo, ng pastor mo. Napakaraming bagay. Nandun sila sa panahon, nandun ka naghihirap. Nandun sila sa panahon na ikaw ay nangangailangan. Down na down ka, pero nandyan sila. Pero dadating ang time, sila rin ay mangangailangan ng aruga mo, pangunawa mo. That's the greatest honor, church, na pwede natin gawin sa ating mga magulang. Yung sa mga nag-alaga sa atin. And they deserve our utmost respect. Yan ang tatay ko. Amen.